let's declare Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one. Ang culture naman natin, sabihin natin, I am a blessing. I don't destroy, I build. I am not Sisula. I'm shake everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I'm not extreme. Sabihin nyo nga sa katabi mo, salamat, narito ka. Kaya narito rin ako. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa lahat and I hope na lumipas na isang linggo ay punong-puno tayo ng pagpapala. Amen? So tayo po'y manalangin sandali bago dumako tayo sa ating pagsalita ng Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, dahil Ikaw po ay napakabuti sa amin. Bagamat kami may mga pagkukulang, meron kaming mga bagay na hindi nagagawang para sa iyo, pero Lord, still your love is new every morning. Salamat, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, ma-enjoy po namin, maranasan po namin ang paghipo at pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Patuloy mo linisin ang bawat isa at makita lamang, Panginoon, ang katwiran ni Jesus sa aming mga buhay. Thank you, Lord. We love you. We praise you in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Palapakan po natin, Panginoon, para kay Lord, ha? Okay, Ecclesiastes chapter 8. Kaya para sa akin, meron ba? Kaya para sa akin, mas mabuting magpakasaya ang tao sa buhay. Sa Tagalog, meron ba? Sige, ayan. Nakikita nyo. Ano raw sabi? Magpakasaya. Maganda, masaya. Walang mas mabuti pa para sa kanya dito sa mundo, kundi ang, ano yun? Kumain. Ba, gusto niya yan, ha? Kumain, uminom, at magsaya. Sabi nyo ngayon, kumain, uminom, at magsaya. Ano raw yun? Ayun daw yung mas mabuti pa. Mas mabuti pa raw, kumain. Sinong gusto rito lagi kumakain? Ayoko, pero mamaya may baon-baon dito. Ayun daw ang mas maganda, mabuti para sa mundo. At magsaya sa ganitong paraan, mararanasan niya ang kasiyahan habang nagpapakapagod siya sa buong buhay niya na ibinigay ng Diyos sa kanya dito sa mundo. Ang ganda, no? Sabi mas mabuti raw yun. Kaya ang ating pag-aaralan, ang title na nilagay ko rito, sa English muna nakalagay. Ayan, Enjoy Life. Sabi nyo nga, sa katabi nyo, sabi nyo, enjoy life. Ayan, magpakasero tayo. So I decided it was more important to enjoy life because the best thing people can do in his life is to eat, drink, and enjoy life. Alam po natin na ang buhay sa mundong ito ay maganda. May nagsabi nga, life is beautiful. Ayun. Enjoy every moment of it. Minsan parang hindi ata beautiful eh. Dumadaan ako ngayon sa pagsubok, marami akong tanong, marami akong... pero sabi rito na nagsabi, life is beautiful. Masabi niyo ba sa buhay niya yan? Amen. Amen. Sabihin niyo nga, life is beautiful. Kahit si Commander, ganyan. Yan. Sabi niyo, kasi maganda yung binibigay yung buhay natin na galing sa Diyos, maganda po yan. Kaya every moment, every single of your life, sa bawat sandali, sabi natin, it's beautiful. Kasi pagdating ng panahon, ay ako, naiisip ko na, medyo umidad na tayo. Diba? Pag umidad na kayo, mga anak nyo, maglalayuan din sa inyo. Hindi nyo na mai-enjoy
na sila'y makapiling. Di ba? Kaya bawat segundo, bawat sandali ng buhay nyo, isipin nyo ito. Ito ay magandang iginawa ng Diyos. So, paano natin ma-enjoy ang buhay? Ito na nga yung sinabi. Ano yung raw yung una? Ayaw kumain. So, ma-enjoy mo lang ang buhay mo pag lagi kang kumakain. Sino masadong enjoy na enjoy pag kumakain? Yun daw, na-enjoy ang isang tao pag siya'y kumakain. Siyempre, pag di mo kumakain yan, diba, ang mukha niyan talagang parang, ano ba ulam? Nay, ano ulam? Oh. Bahala ka dyan, mamili ka. Pagtingin na ganyan. Nay! Tuyo ito ah! Paano ako mamimili? Ayun na nga mamili ka kung kakain ka o hindi. Kaya ang buhay po natin, may enjoy po tayo pag tayo po ay kumakain. Di ba? Alam naman natin na pag tayo kumakain, nagbibigay po ng energy. Kasi isang taong pag walang pagkain, siyempre walang energy yan. Tama? Tama po ba? Kailangan may kilos tayo, galaw, maganda-ganda. Pero, dapat po natin tayo kumakain upang tayo po ay mag-survive. Tinuruan tayo ng Lord kahit yung bata nga, di ba? Kahit di mo turuan kumain, kakain at kakain yung bata pa lang. Siyempre, breastfeed, yan. Kakain siya, alam niya, dahil gusto niyang masurvive. Tapos yung mga katawan niya, magpa-function. Ganon din sa atin. So, tatandaan po natin, yung pagkain po ay maganda kung nai-enjoy po natin. Okay? So, with this food, nagkakaroon din po tayo ng connection sa bawat isa. Tama? Naranasan bang kumain mag-isa? Di ba? Pero pagkarap mo, yung misis mo, karap mo yung mga anak mo, at magandang ang mood nyo, kumakain kayo, you can connect. Di ba? Masing sa kaibigan mo Pwede ba yung, pare, Brad, bro, sister, labas tayo. Alam nga naman kayo maglakad sa mall. Siyempre, uupo kayo para mag-enjoy, para kumain ng konti. Di ba? So, yun daw yung enjoyment sa atin. Nagbibigay ng kalakasan. Kaya, ang ginawa po ng Diyos, sa Genesis chapter 1, verse 29 to 30, sandali lang po itong message na ito. Pagkatapos, ito sa taga-English, I have provided all kinds of grains and all kinds of fruit for you to eat. Ganun pala ang Diyos. Binibigay niya lahat, provide niya muna bago niya gawin yung tao. Kinumpleto niya. Sabi niyon, all kinds of fruit for you to eat. Maging, ayan, at bigay ko sa lahat ng mga hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila at iyon nga ang nangyari. Ang tao ay nangangailangan ng mga pagkain upang mabuhay. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang lahat ng uri ng pagkain para di na magutom. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na magugutom. Kasi binigay na ni Lord. Pero, matandaan din natin, makikita rin po natin, may sinabi ron si Lord, pero medyo lalagyan natin ng konting mensahe ito. Genesis chapter 2, verse 16 to 17. God commanded man, you can eat from the tree of God except the tree of knowledge and good and evil. Don't eat from it, and the moment you eat the tree, you will die. Alam naman natin na yung babae, kinuha yung pagkain at nagkasala siya dahil sinuway. Dahil yung dapat na hindi niya kainin, ay ginawa niya. Ngayon, na-enjoy natin ang pagkain natin. Tama? Si ba hindi nag-enjoy? Pero, iingatan nyo rin. Ano sabi ng Lord? Lahat pwede niyong kainin pero itong isang bagay lang to, pag alam nyo, dahil pag nakain ito, malalaman nyo ang tama at mali.
at kayo'y mamamatay. So, ganun din. May mga bagay din na limitasyon yung mga ating kakainin. Dami lang nalungkot. Yung iba, gusto ko pa naman yun. Sabi ko na, malaman, susundin pastor yan, yung lechon. Yan. Kasi nga, pag kumain ka, alam mong bawal sa'yo, at kinain mo, you will surely, may mangyayaring hindi maganda sa'yo. Gusto ng Lord, na i-enjoy mo lang yung pagkain. At hindi ka sosobra. Tama lang. Kung ano yung dapat na ihanda para sa'yo sa araw na yun, ayun ang inyong kakainin. Amen? Nakuha ba? Wag nating masyadong lantakan. Kain ka ng kain. Yan ang mangyayari sa iyo. At yung mga bawal, sinabi ng wag ka nang kumain ito, iwasan na, pastor, titikim na lang. O sige, tumikim ka na lang, pero wag man madalas. Para ma-enjoy mo yung buhay. Diba? Kasi pagka lagi kang kumakain yan, maya-maya sabi mo, ang sakit naman. Yan, nakakaramdam tayo ng sakit sa paa, sa tuhod. Kala naman natin na okay lang to kasi sabi ni pastor, mag-enjoy daw sa kakain. So, dapat po natin gawin, kung gusto nyo ma-enjoy ang buhay nyo, kainin nyo yung mga masustansyang pagkain. Amen. Kasi mayroon ako naalala, yung isang anak niya nagkasakit ng pagdating ng ilang taon dahil hindi po talaga kumakain ng gulay. Ayan. Gulay. Alam nyo, nagkasakit siya sa bituka, hindi ko alam, para yun ang kwento, nung medyo nagkaedad na yung bata. So, turuan po natin, lalo yung mga magulang, turuan po natin kumain sila ng mga gulay. Ayan. Gulay nga, sahog naman, ang lalaki ng karne. Huwag naman ganon. Kailangan tama lang din. Yan. Para ma-enjoy natin yung ating kalakasan. Amen? Sinong gustong ganon? Kumakain ng gulay. Pampahaba ng buhay. Yan. Kaya sabi nila, kami may lahing high blood. Yan. Kiniklaim nila. Ang mga ninulolo ko namatay sa high blood. Namatay na, ang auntie ko namatay sa high blood. Yan. Alam niyo ba yung high blood, no? Kasi kain ng mga masama, mga matatabang pagkain. Yan. Kaya sila nagka-high blood. Pero ang totoo, sabi nila, lahi na namin yan eh. Lahi na namin, di na mawawala yan. Pero sa totoo po, kaya po nagkaroon ng high blood, nagkaroon ng diabetes, o nagkaroon ng anumang sakit. Because pare-pareho ang kinakain nyo. So yung mga nanay, be sure, yung papakain sa mga anak nyo, sa inyong pamilya, ay masustansya. Mura pa. Di ba? Gulay, mura pa. Yan. So we can enjoy our life as long as yung ang kinakain natin ay masustansya. Kaya nga mayroon sabi sa Bible may mayaman na tao, kayang bilhin ang lahat. Bilhin ng pagkain, ang lahat ng uri, pero wala siyang magawa. Hindi niya kayang kainin. Dahil bakit? Dahil nga, yung katawan niya ay hindi na maka-absorb o makakuha ng pagkain dahil bawal na sa kanya. Pero naman, meron naman tao na hindi may kakayang makabili ng mga pagkain ngayon, pero hindi makatikim dahil salat naman. Anong gusto niyo doon? Maganda yung pinagpapala ka at nai-enjoy mo yung blessing na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. Amen? So, sabihin niyo sa katabi mo, iwas-iwas din. Yan. Iwas-iwas din Sa totoo lang po, lahat tayo mahilig sa eat all you can. Tama? Aba! Ilang beses kami nag-eat all you can. Sabi ko, ano ba naman to? Ako'y nayayaya palagi. Eat all you can. Lantakin mo. Tuwa yung may-ari no. Kasi biri mo, hindi mo naman kaya ipasok lahat yung pagkain sa katawan mo Diba? Ang sarap nito. Kala mo, kailan di ako malugi rito. Ikaw ang malulugi. Dahil
Lalanta ka mo, tatamba ka mo yung sarili mo ng mga pagkain. Kami, pumasok kami sa Eat All You Can. Ako, ang daming pagkain. Totoo? Lanta ka agad. Hindi po na-enjoy yung ganyang katawan. Kasi nga, ang mapoproduce lang po yun ay sakit at karamdaman. Yan. So, kinakailangan balance lang. Sabihin sa katabi, balance lang. Ano raw? Ala? Isda naman kung minsan, ano, nanay, no? Tatay, paisda-isda naman para hindi tayo masyadong tumaba at magkaroon pa ng sakit. Amen? Di ba? Kasi matitikman mo pa yung mga bagay na masarap, kaso magiging bawal na. Kasi nga, ikaw ay meron ng karamdaman, may high blood ka na. Ang sarap pa naman kumuya ng Toblerone. Di ba? Pasalubog ni auntie, ni uncle, galing abroad. Pang! Isang hiwa lang. Maya-maya, pangalawa na lang. Alam nyo, matitikman yung uli yan eh. Hindi naman kailangan ubusin lahat. Tama? Tama? So, kailangan balance lang. Ha? Wag po tayo para ma-enjoy natin yung buhay. Kaya sabi ng Panginoon, ito ang mga mas mabuti pa sa tao na siya ay kumain. Pangalawa, yan. Kung ano mga kasama sa inyo sa katawan, ay huwag nang gawin o kainin. Magiging sanay lang ito ng sakit sa katawan, lahat naman po ay maganda dahil ito ay galing sa Diyos. Philippians chapter 4 verse 12, marunong ako mamuhay sa hirap o ginawa, nautunan ko ang lahat na ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kung anuman ang meron tayo sa bahay, inihanda ni nanay, maging kontento tayo. Amen? Amen. Naalala niyo yung palabas sa TV, mga comedy? Comedy pa? Sila Pachito, ay hindi ko kilala yun. Sila Dolphy, yung... Ay, hindi sila buta. Hindi, kasi ganito. Hindi, effective pa rin naman eh. Ganito, meron silang pagkain, wala na isang isda. Nakatali. Tama? Alam yung palabas sa gano'n? Nakatali, binabay. O, kakain na tayo. Sige, mapalay ko magkain. Amo yan, huwag mo nga. Ibig sabihin, makontento tayo kung ano meron sa bahay. Yung anak nagtatampo na, lagi na lang ganyan binibigay mo. Makontento tayo. That is, yan po ay prepare ng Lord para sa pamilya nyo. Kaya sabi ni Pablo, makontento ko, busog man o hindi, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya si Jesus, ito, babalikan natin, iba yung pagkain niya eh. Si Jesus mahilig din kumain naman yan eh. Di ba? Kung nababasa nyo, gumagawa nga siya ng sa ilang pirasong tinapay at dalawang isda, nakagawa siya ng pagkain, pakakainin niya yung mga tao. Sabi, mabusog kayong lahat. Yan. Pero minsan, sabi rin sa John chapter 6 verse 11, kinuha ang tinapay at nagpasalamat. Ito yung ginawa niya. Pagkatapos pinamagi ito sa mga tao, ganun din ang ginawa sa isda at nabusog ang lahat. Ang pinakamaganda niyang pagkain na walang iba ay ang unang-una ay yung gawin yung layunin ng kanyang ama. Ibig sabihin, pagkain pala yun, ano? Kaya sabi ni Jesus, sa John chapter 4, verse 32 and 34, pero sumagot si Jesus, may pagkain akong hindi ninyo alam. Oh. Gusto niyo malaman kung ano yung pagkain ni Jesus. Si Donna pala gumawa ng ano eh. Food of Jesus eh. Daddy, gawa ko ng pagkain ni Jesus. Siya lang ang nakakain. Ngayon, ito sabi ni Jesus, may pagkain akong hindi nyo alam. Kaya nagtanungan yung mga tagasunod niya, sabi niya, may nagdala kaya ng pagkain sa kanya. Yan. Pero sinabi ni Jesus, yan na. Ang pagkain ko, may pagkain ako, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban na nagsugo sa akin at ang pagtupad ng kanyang
ipinagagawa. Ibang klaseng pagkain yun, ano? Si Jesus, yung gagawin niya, yung iniutos ng Diyos at tuparin niya, yung pinagagawa ng Ama. Ayan ang maganda. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo bibilin. Susundin mo lang ang Diyos. Ganyan din sa buhay natin. Maging kumakain man tayo, physically, gawin din natin yung pagkain ng katulad ni Jesus, yung pagsunod sa Ama. Amen? Mahirap bang gawin yon? Amen? Hindi. Hindi, madali lang gawin nun. Minsan po, tayo po ay hindi nakakasunod sa Panginoon dahil inuuna po natin yung ating mga laman. Di ba? Minsan, magbasa ka na ng Bible, pag nagbabasa ka na, bilang nagluto si nanay, niluluto na yung hotdog, tsaka itlog, naaamoy mo na, nalilimutan mo na. Pero si Lord, sabi niya, ang pagkain ay yung pagsunod sa kalooban ng Ama. Pangalawa, si Jesus din po ang bread of life. Amen? So, hindi tayo magugutom eh. Actually, talagang pag si Jesus nasa buhay nyo, sabi sa John chapter 6, 48 to 51, dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain naman ang mga ninuno nyo nung nasa ilang pa sila. Pero, ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit, sinuro yun, si Jesus, ay hindi mamamatay ang sinumang kumakain nito. Ibig sabihin, yung sinumang kumakain nito, ako ang tinapay na mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumakain ng tinapay na ito. Ibig sabihin si Jesus yun. Subagkat ang ibinibigay ng tinapay para magkaroon ng buhay ay na walang hanggan ang mga tao sa mundo at walang iba kundi ang aking katawan. Pag si Jesus po ang nasa puso po natin, tayo po ay magkakaroon ng tunay na tinapay. Bagamat tayo mamamatay, muling mabubuhay kasama po ang ating Diyos. So habang nandito pa rin tayo, na-enjoy po natin ang ating buhay. Tayo kasama na kumakain, kasama po ang ating Panginoon. Amen? Pangalawa, to enjoy life is to drink. Okay, ito naman. May iba't ibang uri ng inumin, di ba? Tama po ba? May soft drinks, ayan na, ayan na. May tea, yun. Gustong-gusto, yung mga, ano ba yung mga tea na yan? Tea, milk tea, yan, ayan. May iba't ibang coffee. Minsan, ang hirap ng spellingin eh. Tsaka yung gumawa ko ng, matcha. Ano? May iba't ibang klaseng inumin eh. Oh, iba't ibang coffee. Kaya sabi nila, coffee is life eh. Tama ba yon? Yes, lalo sa mga call center para laging gising. Okay. Maaaring natikman na natin na halos lahat ng inumin. Maging alak, maging ang mga, yan, kung ano yung mga dating natin iniinom. Mga tea, lahat, kung ano mga. Pero, may isang inumin na kailanman ay hindi mo pwedeng laktawan. Ano yun? Magic sarap. Magic water. Di ba? Yung H2O, water. Di ba? There is no alternative. Basta pag water, kailangan meron ka niyan. Kahit anumang klaseng inumin ang inumin mo, babagsak ka pa rin sa tubig. Dahil ang tubig po, ito po ang nagbibigay sa atin ng magandang sa ating katawan pag nadadehydrate tayo. Tama po ba? Subukan din uminom. Manlalata ka, manghihina ka. At yung kutis mo, sabi ng pisa ko, ako yung nakakainom ng isang pitcher, kakita mo yung kutis ko. Okay. Yung mga iba't ibang ininom natin, mas mahalaga pa rin ang tubig. Kaya mga funeral waters niya yan, sabi niya sa funeral waters,
Mineral water. Mineral water. Yung mineral water na yan, nagbibigay sa atin ng ano yan, ng magandang sa katawan natin. Di ba? Masyado na tayong maselan. Eh, nung araw po kami, pag nagbabasketball, diretso sa gripo, iinom. Tama ba, Brother Ajay? Di ba? Sa balon. Pero ngayon, meron ba kayong purified water? Yeah. Gusto na. Pero, ano man klaseng tubig yan, basta malinis, yan po ang magbibigay ng enjoyment sa buhay nyo. Amen? Sabi rin ni Jesus sa John chapter 4 verse 10, sinabi ni Jesus sa babae, kung alam mo lang ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pang manghingi sa akin para bagyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Of course, yung tubig po ay mahalaga. 60% of our body is may tubig yan. Pero yung buhay, yung tubig na nagbibigay buhay, kay Jesus lamang po ito makakamtam. Amen? So, sa pag-iinom natin, piliin natin yung ating iinumin. Okay? Siyempre, Christian na tayo. Huwag natin pipiliin yung nakakalasing. Tama po ba yan? Ha? Hello? Huwag na po tayo kahit tumpukan. Mag-inom mo man sila dyan, humingi ka na lang ng, tubig. Humingi ka ng fresh water. Humingi ka na ng fresh milk. Baka pwede ako fresh milk. Pwede sabayan ko kayo, pero huwag niyo akong pilitin uminom. Yan. Inom lang ako na. So, pipiliin po natin inumin. Dahil, pag sumobra po yan, yung mga bagay na hindi maganda na iniinom natin, mangyayari, magkakaroon lang po tayo ng sakit, magkakaroon lamang po tayo ng karamdaman sa buhay natin. May naghahamon pa nga eh. Di ba? Sabi nga, ang tatay ko, ang lolo ko, namatay sa gin. Yeah. Ang tatay ko namatay sa gin. Ang uncle ko namatay sa gin. Kapatid ko namatay sa gin. Kaya lahat ng gin, tatapusin ko kayo lahat. Iinom ko kayo lahat. Mawawala kayo. Hindi niyo po mawawala. Ikaw ang mawawala. Patay ka pag inubos mo ang gin. Kaya, nagbibigay buhay, walang iba kundi ang tubig na nanggagaling kay Jesus. Amen? Kaya sabi ni Jesus, tumayo siya, sabi niya gano'n. Nang dumating ang huli, sa John chapter 7, verse 7 to 8, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Lahat daw ng mga nauuhaw. Lumapit kanina raw kay Jesus at uminom sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng mga sinumang sumasampalataya sa akin. Kaya gusto niyo ma-enjoy ang buhay niyo? Ha? Magtubig na lang kayo. Yan. Of course, siyempre, pag nagkakayaan, may mga tea, yan, okay lang yan. Pero huwag nang yung mga bagay na Iyon. Iwasan na po natin yan. Pwede ba yan para sa Lord? Kaya kasi, hindi nakakauwi. Kagaya sa barko, kasama ko yung mga barko. Chip, kainom tayo, Chip. Sabi mo, bakit? Nakakauwaw. Ang inumin nila mga alak. Yan. Bakbaka sila. Pero pag gusto mong mawala ang uhaw mo, lumapit ka lamang kay Jesus na nagbibigay ng buhay. Amen. So, ano yung una? Para mag-enjoy ka? Ayan. Pero pipiliin yung kakainin nyo, ha? Tama ba yun? Huwag sobrang maalat. Huwag sobrang matamis. Huwag masyado namang marami. Yung tama lang. Bantayan nyo mamaya yan. Pero hindi ko binabawalan na mag-eat all you can kayo. Okay po yan. Mag-enjoy po kayo. Pero piliin nyo lang yung kanyang kakainin. Ano po? Tama po yun? Pangalawa, ano yun? Iba yung uminom, mag-inom. Uminom.
Inom lang tayo yung minsan, punta kayo ng kaibigan mo, punta kayo ng misis mo. Halika po tayo Starbucks. Yan. Kain tayo, inom tayo ng, lagi, ano ba in-order namin yun? Di ko. In-order ko sa yung pinakamure. May mura dyan. Sa Starbucks. Basta coffee lang yun, iinom na namin. Yan, matagtatagal yan. Yan, inom kayo. Yan, pwede naman yan. Soft drinks, okay naman. Minsan lang, wag naman gawin tubig yung soft drinks. Oh, mahirap naman yun, di ba? Tama po ba yan? Ha? Ay, minsan mag-fruit juice kayo, yan. May enjoy naman yan. Kaya sabi ron sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so then, whether you eat or drink, whatsoever you do it for the glory of our great God. Kumain man tayo o uminom, gawin natin to sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung alam nyo nang bawal yon sa inyo, huwag nyo nang gawin. Pangatlo, diyan tayo magtatapos. Nakukuha ba? Ha? Lahat pwede pong kainin na, huwag lang daw pong sobra. Ha? Yun tama lang. Okay, pangatlo is to enjoy life is to be merry. Joyful. Tingnan yung katabi nyo. Masaya ba yan? Yeah. Joyful lang tayo, joyful. Masaya lang po tayo. Yan. Okay, so Proverbs chapter 17, verse 22. A happy, basahin nga natin, mababasa niyo ba? Oh, yan. Parang may kasabihan yun, ha? Ano yun? Yung may kasabihan? Ano yun? Laughter is the best medicine. And din sabi, a happy heart is a good medicine. Tingnan niyo yung katabi niyo, o yung kasama niyo, nakita niyo. Pag laging masaya yan, dahil nakangiti, yan. Di ba, masaya yung puso niya, kitang-kita mo yung kanyang kagalaka sa mukha. At madalas yan, hindi nagkakasakit yan. Amen? Yung smile ang smile, ngiti ng ngiti. Tignan niyo sa Mandaluyong. Ano sinabi ko na Mandaluyong, ano yun na? Di ba ang tao ron? Hindi na sila, lagi silang masaya ron. Nakangiti lang, tawanan. So, ibig sabihin, yung masayang puso pala talaga ay nagbibigay ng gamot sa ating katawan. Oh. Pero, ayun ang kagalingan. And a joyful mind causes healing. Kaya pag lagi po kayo naka-smile, smile niyo yung katabi niyo. Yan, smile, yan. Pag lagi kayo naka-smile, nakatawa, hindi man pungisngis, kundi nakatawa, ito po'y magiging kagalingan ng inyong kaisipan. Pero tingnan niyo yung mga tao nakasimangot. Ano yung tsura? Laging, parang balat niya tuyot, ano? Kaya, kinakailangan po, tayo ay laging naka-smile. Smile! Sabi niya nga, smile. Smile. Click. Ayan. So, kung gusto niyong ma-enjoy yung buhay niyo, sabi nga ni Freddy Aguilar, tawanan niyo ang inyong problema. Ayan. So, smile lang. Hayaan mo yan, darating din naman yung kasagutan ng Lord yan. Lilipas din yan. Amen? Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa katawan. Ngunit, ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Kaya buong maghapon ka magmukmok dyan sa buhay nyo, sa bahay nyo, ang mangyayari sa inyo, manghihina lang yung katawan nyo. Di ba? Tingnan nyo po yung mga bata. Masigla sila kasi lagi silang tawa ng tawa, tinitignan nila yung television, nanonood sila ng mga masasayang palabas.
Kaya iba, hindi naman po masamang manood ng mga pelikula, pero minsan, naapektuhan po tayo. Tama po ba? Nakapanood ka ng heavy drama, kinawawa si Maria, talagang inapi ng inapi, kaya paglabas mo, parang ikaw rin yung inapi. Oh, di ba? Pero pag pinanood mo yung masasayang palabas, ba, talagang paglabas pa lang, yung mga bata, di ba? Paglabas pa, masaya yung, ano nila, talagang ginagaya pa nila yung ginagawa nung nasa pelikula. Kaya tayo po, gayon din po tayo, kung gusto niyo ma-enjoy yung buhay nyo, huwag na po kayong maging malungkot. Lagi po lang kayong masaya. Magsaya tayo. Ang buhay po ay napaganda. Amen? Huwag po tayong maging malungkutin. Yeah. Minsan malungkot lang pero mas maraming masaya. Amen? Ano ba yung mga nagpapasaya sa atin? Actually, ang mga nagpapasaya sa tao, ano? Ayun, tama. Kaya na. Hindi, actually, mga iba, yung pera. Diba? Oh, diba? Money. Is the yun. Pag may pera lang, masaya. Pero sobrang marami ng pera. Sa sobrang pera, marami. Anong ginagawa? Mali, tapa. Anong ginagawa sa kanila? Hinahabol sila. Oh, tama po, di ba? May magandang bahay. Okay, masaya ka na. Tama yon, di ba? Of course, tama yon. Sinong gustong gano'n? May magandang bahay. Yan. Bibigyan kayo ng Panginoon. Yung mga tagumpay ng mga magulang nyo, tagumpay ng mga magulang sa kanilang mga anak, yan. Nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? May magandang trabaho, pinagmamalaki mo, yan. Siyempre, of course, nagiging masaya rin yung tao kung wala siyang mabigat na problema. Yan. So, dumarating naman lahat ng mga bagay na yung problema. Pero, tandaan po natin, yan po ay may mga solusyon. Amen. Ecclesiastes chapter 9 verse 7, sabi rito, "Go, eat your food with gladness and drink all your wine in a cheerful heart, for God has already approved what you do." So, sa buhay po natin, kung nais natin ma-enjoy ang buhay natin, lagi lang po tayong maging masaya. Psalms chapter 5 verse 11, "But all who find safety in you will rejoice. They can always sing for joy. Protect those who love you because of you are truly happy." Amen. Magiging magalak lang po natin to kung tayo po ay manganganlong o may proteksyon sa Panginoon. Amen. Yung mga bagay na di mawawalang kaligayahan, ay ito po yung mga good memories. Amen. Di ba, kita nyo, pagka minsan nag-isa kayo, bilang may maalala kayo. Di ba? Maalala nyo si tatay. Yan, tapos maganda yung sinaman, napapangiti ka. Yung mga magandang memories nyo sa inyong kapatid, sa inyong mga asawa, sa inyong kaibigan. Ayan po yung mga bagay na hindi na mawawala sa inyo. Ipunin nyo po yan. Okay? Yung respeto na tatanggap mo at yung respetong ibinibigay sa iyo, ayan po yung mga nagpapaligaya at nagpapasaya rin po sa atin. Magagawa lang po natin ang lahat na ito kung may Jesus na naninirahan sa puso natin. Siyempre, meron tayong fruit of the Holy Spirit. Amen? Ano po ba yun? Ngunit ang bunga makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ay yung may pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandaan loob, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kung may ganito kang pamumuhay, na ang pamumuhay natin, hindi natin nalalabag ang mga utos ng Diyos. Amen? So, brothers and sisters in the Lord, enjoy life. Kung anong meron po tayo, i-enjoy lang po natin yan. Humingi lang po tayo sa Panginoon. Kung meron pagkukulang pa tayo, humingi lang po tayo sa ating Diyos. So, conclusion, ano yung papasaya sa atin? Una-una? Kumain. Okay ha? Pero,
pipiliin yung kakainin. Ha? Pangalawa, ano? Uminom. Piliin din yung iinumin. Ha? Pangatlo, enjoy lang. Be merry. Okay, conclusion. Magiging masaya tayo sa buhay na bigay ng Diyos. Gawin nating masaya. Marangal at kapuri-puri sa kanyang paningin. Last verse. Okay. Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Alalahanin mo ang mga lumikha sa iyo habang bata ka pa at bago pa dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Sa chapter 12 ng 13, verse 13 to 14, ngayon nabasa mo ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos. Ibig sabihin, hindi yung nakatakot ang Diyos. Hindi ganon. May respeto at paggalang sa Diyos. Ayun po yung pag-ibig sabihin ng matakot. Sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o masaya, hayag man o lihim. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Lahat po ng gagawin natin ay isusulit natin sa Diyos. Ngunit, yung mabubuting bagay lamang, yun yung mga nagpapasaya sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi sa ating buhay, pipiliin po natin yung ano ang magiging kasiyahan sa ating buhay. Yes, kumakain tayo, pero limitahan po natin. Marami po tayong journey na dadaanan. Marami po tayong paglakbayin. Makikita niyo pa yung mga apo niyo, makikita niyo pa yung mga anak niyo na naglalakihan at gumaganda ang buhay. Pero, pag inabuso niyo po ang inyong mga katawan, of course, hindi niyo na ma-enjoy yung life niyo. Amen? Nakuha ba lahat? O, pwede mag-eat all you can, ha? Pero wag namang palagi. Ha? Okay na. Basta yung tamang-tama lang na magbibigay ng kalakasan sa atin. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Ano yung isang bagay ang pinakamaganda? Yung mahalin mo ang Diyos. At kung mahal mo ang Panginoon, dapat lamang sundin natin ang kanyang kautusan. Sundin natin ang kanyang mga kalooban. Salamat sa Lord, inibig ka niya. Nalaman niya to. Pinaalam sa atin yung mga bagay na ito. Na mas mabuting ang tao ay kumain, uminom at magsaya. Ngunit piliin natin kung ano yung maganda para sa inyong mga sarili. Awitin po natin to, mahal kita, o aking Panginoon. Siyang mas higit sa lahat. Kung ano man meron tayo, si Jesus pa rin ang mas higit sa lahat. O aking higit na kailangan mo. Panginoon.
Ikaw ang higit na kailangan ko. Higit na kailangan. Ang makilala ka at paglingkuran. Ang makilala ka, maglingkuran. Hangad ng puso ko, salamat ko. Mahal ka ng Diyos. Hindi mo. Ang makilala ka. Makilala ka, maglingkuran, hangad ng puso ko, salamat ko. Ako natatamasan natin ang buhay na masagana ngayon. Lahat ng bagay ay nasa atin na, maaaring nakamtan, nakain mo na, nainom mo na. Huwag mong hayaan na ang katawan mo ay masira sa mga bagay na sobra na inilalagay mo sa iyong katawan. Mahal po tayo ng Panginoon. Ayaw niya na ang bawat katawan ay magkaroon ng sakit karamdaman sa kadahilanan sumobra ang mga bagay na binilagay mo sa iyong katawan. But by this time, the Lord impressed to your heart na baguhin mo na ang style ng iyong buhay. Maaring nagkakaroon ka ng desire na laging kumain. But this time, gusto ng Lord na tama lang ang iyong kakainin. Sapat, kontento, at anuman na inilalagay, binibigyan ng Panginoon, inihanda ng Diyos sa inyong mga pagkainan. Iyon ay blessing na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, narito kami, buhay, malakas, at ayaw po namin magkaroon ng sakit at karamdaman. Itinatakwil po namin ang lahat ng mga bagay na masama sa aming katawan in Jesus' name. Mula ulo hanggang talampakan, sakit sa buto, sa laman, high blood, lahat ng bagay na pagdurugo, we command them to come out in Jesus' name. Maging sa paghihirap ng paghinga, tinatanggal namin yan. Ano man naging epekto sa mga kinain namin nung mga nakaraang taon, nakaraang buwan, tinatanggal po namin itong sakit na ito in Jesus' name. Sakit sa buto, sa balakang, maging sa mga atay, lahat ng mga sakit na sa kidney, dahil sa sobrang mga bagay na na-intake namin ng mga nakaraang taon o mga lumipas na panahon, Lord, by this time, tunamin mo lahat ng ito in Jesus' name. Lord, pagalingin mo lahat ng katawang ito in Jesus' name. Angkinin namin ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Nais namin mabuhay ng matagal. Ma-enjoy namin ang aming pagkain, ang pag-inom. Maging ang mga memories, mga good memories ay patuloy na mananatili sa aming mga puso't isipan. Salamat, O Diyos. Ang hangad po namin makilala ka habang kami nabubuhay pa. Ang makilala ka. Nais namin maglingkod sa iyo. Gusto namin, Lord, yung aming katawang malakas habang kami naglilingkod, habang kami sumusunod sa iyo. Walang sakit, kundi, Lord, kaligayahan, kalakasan, ang aming nakakantaan. Gusto ka pa namin makilala, Lord. Lord, nalaman kami sa mundong ito na malusog, malakas. Lord, yung promise na ibinibigay mo sa aming pamilya ay ibibigay mo. At walang sakit at karamdaman in Jesus' name. Ang makilala ka. Maglilingkod na rin, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa amin. Walang makakapigil sa amin sa paglilingkod.
One more time! Mula sa puso nyo! Ang makilala ka, pagtinura, hanggang ko, salamat po, Diyos. Lisa pa, itaas mo natin ating mga kamay. Ang makilala ka, habang kami malalakas pa. Magninula ang ng puso ko. Salamat po. Salamat po, Diyos. Salamat po. Salamat po. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa magandang buhay, sa iyong kabutihan, at lagi naming lalasabin ang iyong pag-ibig sa buhay natin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.